later. Okay. Now we have the unang application, which is your price ceilings. Pag sinabing price ceiling, a legal maximum price for a product. Okay. Keeps a price from rising above a certain level, the ceiling. Okay. So dito, pag sinabing price ceiling, ito yun na yung pwedeng, itong yung sinet ng gobyerno na ito na yung maximum na dapat ibayad ni consumer sa ng isang produkto. Okay. Ibig sabihin, kaya sa tinawag na ceiling, ito na yung pwedeng pinakataas na presyo na ibabayad ni customer o consumer sa produkto na kung saan nag-intervene si gobyerno na nag-set siya ng price ceiling, or other term for that is ceiling price. Ibig sabihin, dahil ito na yung pinaka-maximum na pwedeng ibayad ng consumer, pwedeng ang sisingilin o ipapataw na presyo ng seller ay pwedeng mas mababa sa sinet na price ceiling. Allowed yun. Pero, hindi pwedeng magpataw ng presyo si seller or si producer or si firm ng mas mataas sa sinet na price ceiling ng gobyerno. So, anong usual na price ceiling? Example yun ng price ceiling ay, halimbawa, is yung ginawa ng gobyerno na nag-set siya ng price cap. Okay? Ibig sabihin ng price cap, ito na yung pinakamataas na presyo na dapat yung pagbenta or selling price nyo for meal price. Remember yung sinet na ng gobyerno na 41 yata to 45 pesos per kilogram. Pero pag hindi nag-intervene ang gobyerno, ang totoong presyo niya dapat ay nasa 55 to 60 per kilo yung regular meal price. So usually, kaya nagsiset si gobyerno ng price ceiling is because, okay, para ito sa benepisyo ng consumer. Kung saan, you're making the product affordable to your consumer. Kaya lang, ang epekto na to, dahil nag-intervene ka, mangyayari is this price ceiling that you set, okay, yung price ceiling na sinet mo ay dapat mas mababa sa market equilibrium price. Since mas mababa sa market equilibrium price, ibig sabihin, sa perspective ng seller, ng firm o producer, the price ceiling is too low para sa kanila. Masyadong mababa na hindi na sila kikita or hindi nila mabawi yung gastos nila. So, ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng market shortage. Kung saan, pag nag-set ka ng price ceiling, mas mataas yung gustong bilhin ng buyer or consumer, which is your quantity demanded, kaysa yung dami ng gustong ibenta ni seller, ni firm o producer. Kaya nagkakaroon ka ng market shortage. So usually sa botohan, ganun din to. Ang problema dito is, kaya minsan mas may power si consumer sometimes because mas madami yung consumer ang mamimili who are potential voter, okay? Sometimes unite behind a political proposal to hold down a certain price. Okay. So, ano ang epekto pag nag-impose ng gobyerno ng price ceiling? So, example niya dito. Dito ang equilibrium, tingnan nyo dito sa sa graph na to. Okay. Ito yung supply, ito yung demand. Okay. Kuha nyo. So, ang nangyayari is, ito yung supply, ito yung demand. So, dapat ang presyo na totoong presyo ng monthly rental, okay, ay nasa 600. Okay, dapat ang babayaran nung nagre-renta at sisingilin nung nagpaparenta. Okay, yung nagpaparenta is yung say sa supply level, and sa demand naman is yung magre-renta. Kaya lang, para maprotektahan ng gobyerno at okay, dahil masyadong mataas yung 600 na singilan for monthly rental, okay, para maprotektahan niya yung mga nagre-renta ng bahay,
nag-set siya ng mas mababa na monthly rental na 500, ito, kaysa yung dapat na totoong presyo niya in the market kung hindi nangialam o nag-intervene si gobyerno by setting a ceiling price na mas mababa sa equilibrium price na 600. Since nag-set ka ng mas mababa na rental, rate ng monthly rental, okay, ang gobyerno, kaysa yung dapat na presyo niya, totoong price niya na 600. So, ang mangyayari is at the lower ceiling price that is set below the equilibrium price, ang nangyayari is sa 500 na to, dahil mas nakakamura si yung renta at 500 kaysa 600, mas madami siyang i-rent na units. Pero, at the lower price at equilibrium price na 600, mas konti ang ibebenta niya at 500 na monthly rental na 15. So, ibig sabihin may sobra tayo na 19 minus 15. May kulang tayo na 15 minus 19. Okay. 15 minus 19. So, may kulang tayo na 4 na rental units. 4,000 units kasi naka 1,000 units to. So 4 times 1,000, 1,000, so 4,000 units yung kulang. Nakuha nyo? So ang reminder dito is ang ceiling price ay laging siniset, okay, sa presyo na mas mababa sa equilibrium price. So example nyo dito, ang equilibrium price is 600 kung saan nag-intersect si supply and demand. That's your equilibrium price. So yan dapat yung presyo ng renta pag ang magdidikta lang ng presyo ay supply at demand ng rentals. Pero pag nag-set ang gobyerno ng ceiling price, nagsiset siya ng any price na mas mababa sa equilibrium price. Pero pag nag-set siya ng price ceiling, nagkakaroon tayo ng shortage kagaya nito na mas mataas yung gustong bilhin ng buyer kaysa sa gustong ibenta ni seller. Another is, since yung seller mo can get a lower price than the equilibrium price na 600 pag nag-set ng ceiling price. Ngayon, para kumita siya, ang gagawin ng inyong seller, ng producer or firm is i-reduce na yung quality ng produkto na ibebenta niya. Okay? Yun ang example nyo ng i-reduce ang quality. Example, sa tinapay, di ba? Pag nag-set siya ng maximum ng ceiling price para sa tinapay. Siyempre dahil ang siset niya ay mas mababa sa dapat ng totoong presyo pag market and supply at demand lang ang magdidetect ng presyo. So, ibig sabihin, dahil mas mababa, ang mangyayari yan is mas less yung profit na makukuha ni baker doon sa ibebenta niyang tinapay at a lower price na mas mababa yung price na to na sinet ng gobyerno kasi sa equilibrium price. Kaya ang mangyayari is mas para mabawi niya yung gastos niya, okay, liliitan niya yung tinapay niya or pwedeng puro hangin na lang. Okay, magmumukha siyang malaki pero puro hangin lang. Another is wasted time and resources. Bakit wasted time and resources? Since when you set a ceiling price low, which is lower than equilibrium price, your seller, your firm or producer will not produce, okay? O ibig sabihin mas babawasan niya yung ipoproduce niya at the price na pag ang bentahan ng produkto niya ay nakaset sa ceiling price. So ibig sabihin, meron siyang ibang resources na ay hindi gagamitin because magbabawas siya ng production niya. Another na epekto ng price ceiling is deadweight loss or a loss of gains from trade. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng deadweight loss, makikita niyo yan mamaya, mas maintindihan niyo yung deadweight loss, kasi pag nag-set ka ng ceiling price, may iba na consumer na hindi makakabili ng product na nagkakaroon ng shortage. So, kaya ka nagkakaroon ng deadweight loss. Ibig sabihin, yung deadweight loss na to is yung mga nawalang consumer na hindi
makabili o maka-avail ng product because of the seller will not produce more at the selling price while the buyer will buy more at the selling price level. Okay? And then another is misallocation of resources. So medyo related ito si wasted time and resources and misallocation of resources. Okay? Okay, so ibig sabihin ng misallocation of resources, imbes na magtrabaho si baker, makapag-produce siya ng mas madami, hindi siya may engage to produce more pag ang sinet na pinakamataas na pwede mong singilin sa bibili ng tinapay ay yung selling price na mas mababa sa equilibrium price.